Mga singsing ni Kath, bakit sa demonyo? Tapos Alden Richards, ibinida na naman ng GMA dahil dito mga kasos. Grabe, talagang mapapawaw ka na dito kay Alden mga kasombreros. Unahin ko ito, na-feature din pala si Alden dun sa may, maliban dun sa may GMA network na na sasabi natin. Ito po ay yung kanyang pagiging host sa documentary nga niya about sa educational system dito sa ating bansa. So Alden Richards to host GMA Public Affairs' Education Special Rebuilding Broken Rooms. So tapos may pinost silang mga pictures ni Soiti mga kasombreros. Una ay yung naka-tuxedo siya na white, tapos yung denim, tapos yung iba dito ay yung mismo mismong classroom, and then yung black tuxedo, tapos yung blue. So sabi niya dito sa Alden Richards is bringing his advocacy for education to television as he gears up to host an upcoming GMA Public Affairs documentary special. Okay. So hindi pala siya yung isang bagsakan. Parang so parang hindi pala siya gagawa ngayon ng or parang hindi muna itutuloy siguro yung Stars on the Floor, no? Kasi magiging busy din siya dito mga kasombreros. So, wala pa tayong schedule kung kailan ito magsisimula mga kasombreros. So siguro talagang ipapakita nila sa masa talaga rito yung lalo na sa gobyerno, no, mga kasombreros, yung kalagayan ng ating edukasyon. Titled Rebuilding Broken Rooms, the Education Special will take an in-depth look at the current state of education in the Philippines, uncovering the challenges faced by the sector and the stories behind them. Tapos, yun, sabi ko nga mga customers na parang i-uncover nila or isasamulat nila sa publiko mga customers na ganito ang sistema natin ngayon sa edukasyon. Sabi pa dito, in the documentary, Alden will travel to different parts of the country to meet students struggling with literacy and academic skills, as well as teachers to continue to provide quality education despite overwhelming challenges. So grabe kasi yung napapanood natin si Jessica Soho, di ba, yung mga teachers, tumatawid pa ng mga sapa, talagang buwis buhay mga kasus, tumatawid sa mga tulay na mga malapit ng bumagsak, no? Napakaganda nito, no? Long known for his advocacy for education, the Asia's multimedia star has continued to support underprivileged but determined students through his AR Foundation, a scholarship which foundation has already benefited nearly 50 na pala yung scholars ni Alden. Dami na mga kasombrero. So sabi pa dito, more than presenting the realities faced by the education sector, Rebuilding Broken Rooms aims to raise public awareness and encourage collective action. Through the documentary, Alden calls on society, stakeholders, and policymakers to take meaningful, inclusive, and lasting steps toward educational reform. So, yung lawmakers or policymakers dito, ito yung gobyerno, mga kasombrero. So, ganda ng kanilang dito, advokasya talaga mga kasombrero, knowing Alden, no? Talagang talagang tumutulong siya sa mga hindi kayang magpaaral at ng sarili mga kasomberos, yung mga anak na talagang kawawang-kawawa, no? Talagang bago sila makapag-aral ay ang dami pang mga pinagdadaanan sa buhay mga kasomberos. Tapos, so connection din dyan or connected din dyan mga kasomberos, no? Yung parang natin ay itong behind the scene na ginawa ni Alden mga kasombreros sa yung nagbibisikleta nga siya. So ipi-play ko ito mga kasombreros mamaya para mapakinggan niyo po. Dalawa ito na videos mga kasombreros sa post din ni Christina Falls sa kanyang TikTok account mga kasombreros. So BD o yung nakita mo si Alden sa personal, pwedeng kiligin, bawal sumigaw. Sabi dito sa isa, Alden, lumingon ka naman, sabi ng ganon. Tapos sobrang kilig ni ate, no, na nag-video mga kasombreros. So sobrang kilig niya. Tapos ito yung sa episode kahapon or kagabi mga kasombreros, no, sa Love Siargao. Papasok na sina AZ Martinez at Vince Maristella sa buhay ni Nakara and Jao mga kasombreros. So parang may dito, parang may kilig factors na Alden at saka si AZ Martinez at saka si Vince Maristella naman at saka si
Nadine Lustre, parang may selos effect na dito mga kasembreros. Next on, tawag ito, Love Siargao ito mga kasembreros. So may mga selos-selos na effects, no? Dito sa bandang episode na ito mga kasembreros. So parang na pala ito next na gagawin, no? Ng tawag dito, or next episode ito mangyayari mga kasembreros. Tapos ito ni Oliver, no? Na tawag dito na pamangkin ni Kat mga kasembreros. Tapos yun, parang yung time dito na hindi naman sana, wait, parang isa yung isa. So yung isa pala dito, ayan, no, parang yung pamilya ni Kath, mga kasembreros, no, or ni Billy, yung parang pinakilala dito ni ng Dreamscape, mga kasembreros. So si Dimples Romada, si Precious Amador, si Oliver naman dito, si Migs Casimiro, mga kasembreros. So tita pala siya dito na naging parang second mother sa kay Oliver, mga kasembreros, no? So kapatid niya rito si Dimples Romana, mga ate niya dito. So tapos Naruel Santiago, iba pa rito si Isa Calzado, andito rin po mga kasembreros, no? Yun. So mamaya play ko ito, si Oliver Carino. So nanay, tatay niya pala dito si Ruel Santiago, mga kasembreros, something like that yung istorya. Tapos iniwan sila, no, mga kasembreros. Enrico Dominguez. So parang something like that. So the family, ito yung dito, yung family ni Kat, yung naka-feature dito mga customers. Tapos kahapon pala nag-post si Alden sa kanyang Instagram itong biking session nila, no? Nag-bike pala sila kahapon mga kasembreros. So hindi ko na ito naisingit kahapon or naisali kasi medyo maaga tayo natapos kahapon, thank God, no? Tapos yon, talagang bike mode si Alden kahapon. So ngayong araw parang pahinga-pahinga muna si Soiti, no? Kasi Sabado naman, weekend. Grabe, no? Talagang napagkakasya kayo na Alden yung oras na dito, no? Kasi meron pa siyang Code Gray. Meron pa siyang brands and endorsements. May Love Siargao niya, okay naman eh. Kasi natapos na naman yung shoot nila. So yun, naman, tawag dito, yung itong documentary na naman niya about educational system sa Pilipinas, yung kanyang pinafocusan, mga kasembreros. So talagang nakaka-amaze yung tawag dito, yung time management, no, ni Alden, mga kasembreros. So talagang grabe. Nakapagpahinga pa kaya to si Alden, no, sa kanyang mga ganap, mga kasembreros, na kung saan ay kung isipin mo, grabe, no, talagang wala, parang lagarista talaga ito si Alden. lagarista talaga ito, no, si phenomenal box office cinema king. Talagang masabi mong wala ng panahon sa love life kasi sobrang busy na sa kanyang career, mga kasembreros. So sana ay nakakahinga pa, no, at kaya pa naman Pops Alden. Tapos yon, next item natin. So Alden, no, binida na naman siya ng GMA dahil dito, mga kasembreros. So kahapon nagulat ako na meron palang parang article na pinost ng GMA Network, mga kasembreros, dito sa OOTDs, no, or parang 20 yata, no, na mga outfits ni Alden, mga kasembreros, ang na-feature ng GMA, no. Iba't ibang style, iba't ibang outfit, iba't ibang gamit, mga kasembreros. So this was posted actually July 22, 2026, no. Alden Richards' most swoon-worthy photos. So random photos ito ni Alden, mga kasembreros, na kung saan ay no, iba't iba yung gamit, iba't iba yung kwento, iba't ibang okasyon, mga kasembreros. Meron dito yung kanyang sa pagkapiloto. So na ito, random photos, mga kasembreros. So nangangahulugan ito na si Alden ay tawag dito, si Alden yung tawag dito, isa sa mga hinahangaang stylist, no, or fashionista sa sa GMA, mga kasembreros. So meron dito of course yung kanyang Stars on the Floor,
and marami pang iba mga kasombreros. So, fashionista pa rin si Alden kahit na trentahin na, of course, no? Kapag artista ka talaga, you have to be fashionista, no? Artista, fashionista. Something like that, mga kasombreros. Tapos, si Kath naman, no? Dito ko nalaman na parang crush din pala siya ni, or crush pala siya ni Chantal, no? Mga kasombreros na alam natin si Chantal. Ay, sobrang ganda rin ito, mga kasombreros. Na kung saan dati ay issue sila ni Alden sa Stars on the Floor, mga kasombreros. Pero yun po ay sila ay friends na, of course. Pero dito nalaman ko na sobrang gandang-ganda siya kay Kath, mga kasombreros. Tapos, major item tayo. So, yung tawag dito, yung mga sinising ni Kath, no, sa demonyo. Kasi ang tawag pala dito sa mga singsing niya, mga kasombreros, ay evil eye rings against the world. So, sabi ko parang, bakit evil eye, no, mga kasombreros? May mata ng parang demonyo. So, ito kasi nakalagay sa caption, mga kasombreros, no? Tapos yung collection niya, Kath, ng kanyang mga rings. Actually, hindi lang singsing meron ditong necklace, na sinuot niya noong Pilipinas Got Talent Season 7, mga kasombreros. So, mahilig siya sa maganto, no? Pero, hindi ko alam kasi na ganito pala yung tawag dito, mga kasombreros. It's something na, of course, no, alam natin, pag salitang evil ay kalaban natin, mga kasombreros. Pero, siya kasi nagsuot dito, no? Mga kasombreros. So, nagulat lang ako na ito pala yung tawag dito, no, mga kasombreros. Parang mata nga siya na, no? Parang nag-iisang mata ng, basta, no? Ng kaaway natin. ng kaaway natin, mga kasombreros. Tapos, last item natin, ito, yung biggest plot twist, mga kasombreros, sa Philippine entertainment. And I love it, no? So, ito yung time na pumasok si Alden Richards. So, si Alden Richards yung talagang yung talagang parang parang biggest plot twist, mga kasombreros, na kung saan ay si Alden nakasama si Catherine, si Alden nakasama si Nadine, no? Ganoon siya, mga kasombreros. So, dito of course ang Catherine and Ricky Hill. Marami na bumoto sa sa kanilang mga pero mas dito si Alden, no? Talagang siya yung taga-sira, no? Hindi naman taga-sira, parang siya yung sumalo ng mga leading ladies na kung saan ay mula sa mga bigating mga love teams, no, like Jadine, tapos Kathnel. So si Alden, mga kasombreros, ang parang sumalo na naging on-screen leading man ni Nadine at saka ni Kath, mga kasombreros. So sobrang parang nakakakulit lang, mga kasombreros, no? Itong dito yung katotohanan na ito na si Alden pala yung sumalo. Something like that, mga kasombreros. Alright, so yun lang sa ating Kath items. Ipi-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ay, sure ma. Mag-memorize ulit yan. Go! Archie! Long time! Ano na sila naman sa balik? Kita. Jack, si Archie. Archie, Daw pare. So far, what do you do? I'm on vacation, so I'm not really interested. Ano, sir? Meron pa tayong megaphone. Megaphone. Alden, lumingon ka naman. Samahan niyo ako kasi meron tayong pupuntahan pamilya at kakamusta niya. Frame lang ko.
Think of anyone else but Catherine Bernardo. Just every... Di ko naman sila atrasan eh. Mana kaya ako kay ate. Eriko, manang-manang nga. Ay, Ako dapat ang nanay. Dalawa tayong nanay dito. sana madalaw po natin yung puntod ni Papa sa Amerika. Huwag magsasayang ng luha sa mga walang kwentang lalaki. Kailangan ko makabawi sa mga anak ko. Patawarin mo ako! Kailangan mo naman ako magpaliwanag sa'yo. Hindi na ho kailangan. Okay na ho kami. Bakit mo siya bumabalik? Kinugulo niya sa akin. Hayaan mo na maging nanay sa'yo ngayon. Busy kayo. Madagdag pa ako sa abala. Ano nangyari? Huwag na huwag mong kukonsintihin yung ganyang asal ni Oliver. Eh lahat naman gagawin talaga ni ate para sa'yo. I love you ate. Thank you sa Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembrer. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Iwan Man Ako ng Magulang Ko. Grabe no? Napaka-unique po nito mga kasembreros. Sana po ay patapusin natin. Psalms chapter 27 verse 10. For my father and my mother have left me, but the Lord will take care of me. So napakaganda ito mga kasembreros ha. Kasi may mga istorya, may mga kwento ng buhay talaga sa reality ng buhay na nangyari talagang may mga batang iniiwan ng magulang, no, naghihiwalay kasi yung nanay at tatay nag-away, no, naghiwalay sila kasi siguro ay may nahuling nangalunya or naghanap na ibang partner. So ang pinaka-affected talaga dito ay ang nanay at ang tatay, ang mga anak mga kasembreros, especially kapag maliliit pa ang mga bata, no. So yung nanay at saka ang tatay ay nag-separate ng landas. For example, nag-asawa sila pareho. So, naiiwan yung anak, no? Naiiwan yung mga supling mga kasembrer sa lolo-lola or sa tito-tita. So, ganun po. So, talagang mahirap, no? At saka paglaki nila, parang alam mo yon na yung tatay may sariling pamilya, yung nanay may sariling pamilya. So, parang hati talaga mga kasembres, which is hindi siya maganda na structure ng pamilya mga kasembers kasi yun nga no, separated sila, no, ayaw ng Diyos ng ganoong uri ng setting or setup ng pamilya mga kasembers kasi unang-una talaga sa lahat ay kawawa yung mga bata, no, na may iwan mga kasembers kasi kahit sabihin mo na sinusuportahan ng magulang, sinusuportahan ng nanay or tatay, kung wala namang yung presence ng nanay at saka tatay, wala. So, iba rin talaga mga kasembreros, no? Kaysa sa lolo-lola, tito-tita, or sino man na guardian na pinag-iwanan doon sa bata, mga kasembreros. So, grabe, no? Dito, talagang nakakagulat ito kasi imagine nyo si Haring David, sabi niya, iwanan na ako ng tatay ko at saka nanay ko, ang Diyos ang mag-aalaga sa akin. So, grabe, no? So, hindi na ibig sabihin na si Lord ang magpapakain sa'yo, si Lord ang magtatrabaho. So, hindi pa. So, maghahanap siya ng tao or parang magbibigay ang tao, mga kasembreros, no? Magbibigay ang Diyos ng tao na mag-aalaga sa atin. So, meron ako kakilala, yung classmate, hindi ko pa, parang schoolmate ko ng college, tapos best friend ko siya, mga kasembreros. Iniwan siya ng nanay niya at saka tatay niya, mga kasembreros. So, as in yung kagaya ng na-mention ko kanina, na yung tatay niya ay may panibagong pamilya na, yung nanay niya may panibagong asawa na rin, may anak. Tapos, Christian kasi siya, yung mga kasembreros. So, sa lola niya siya, lumaki, no, hanggang sa graduate ng college. Na ituguyod siya ng lola niya hanggang sa makapagtapos siya ng pag-aaral, mga kasembreros. So, yun, parang isa siya sa mga examples na kung iwanan ka ng nanay mo, iniwanan ka ng tatay mo, tapos, nagbigay ang Diyos na mag-aalaga sa kanya, mga kasembreros, which is yung kanyang lola nga, no, na talagang sobrang mahal na mahal niya, mga kasembreros. So, parang ganoon siya, no? Psalms 27 verse 10 speaks about the deep connections we have with our family and how those ties can sometimes be tested. So, ito, no, talagang family is life talaga eh. Alam niyo, nakakatuwa kasi may mga interviews ako na napapanood. Random people sila, random vloggers. Mga foreigners sila, mga kasembreros ha. Pero kapag tinatanong sila na kung anong lahi or anong mga tao sa mundo, anong nationality sa mundo, mga kasembreros, or anong bansa, ang gusto nilang, parang nakita nila na close family ties. Yung parang family is life, mga kasembreros, no? At saka bonding ang pamilya talaga as in. So, family-orientedness. So, nakakagulat kasi maraming foreigners na sumagot ng Philippines. So, parang out of 15 or 10 people na tinatanong, talagang 5
anim. So yun talaga ang sumasagot, no, Philippines. And nakakatuwa rin kasi parang yung friendliest people ba on earth, no? Sabi nila ay Philippines, mga kasombrero. So talagang nakaka-amaze, no, na talagang ang mga Pinoy ay nakikilala sa ating pagiging friendly, pagiging family-oriented, mga kasombreros. So, yung gobyerno, yung gobyerno lang yung hindi friendly, mga kasombreros, at saka naghahari ang korupsyon, no? Talagang we're praying for the healing of our country, talaga na maibalik ang justice at saka katarungan, no, mga kasombrero. So, pero sometimes, yung family ties natin na to ay matitest, no? Yun nga, sabi dito ni Haring David, talagang susubukin minsan. So, yun nga, sa separate ang magulang. The sentiment in this verse draws an attention to the reality that there may be times in life when we feel abandoned by our parents or closed guardians. It acknowledges the heartache of such situations while simultaneously providing a comforting assurance that we are not left alone in our struggles. So, kahit na parang nag-iisa tayo physically, ay aaraguin tayo ng Diyos, mga kasombres, and He will send people to take care of us. When the ties that bind us to our loved ones fray, we can find solace in knowing that God is always there to embrace us and offer us support, mga kasombres. So, talaga nakakaano, no? Kasi, ito na sasabi natin na ang Diyos po natin ay all-in-one. Okay? Kung may BFF tayo, kung may best friend tayo na sobrang close natin, na parang sanggang dikit natin, yung ating mga bituka ay para magkadugtong na. So, ibahin natin ang Diyos. Kasi He is closer than our skin. He is closer than what we can think, mga kasombreros. So, ganun po ang Diyos natin. Kung tayo may pinagtitiwalaan na kaibigan or na tao or magulang, kapatid, asawa or so on, mas pagtitiwalaan natin at mas mananalig tayo sa Diyos. Kasi ang tao, talagang hindi tayo perfecto. Kahit ako, no? Hindi ako perfecto. Kung kaya we trust God, mga kasombreros, above all, because He can take care of us, mga kasuswan. Kapag ang relationship ng ating mga magulang, especially ay mawawasak. This verse reminds us that even our deepest moments of sorrow, we have a loving God who will take us into His care. The verse may resonate with many of us who have faced feelings of rejection, loneliness, or uncertainty, and it reassures us that we are always in God's loving arms, even when human relationships fail us. So yun siya, no? Kahit na mawasak man ang relasyon natin sa ating mga magulang, kapatid, asawa, or so on. Pero syempre, kung malaki na tayo, tapos mapalaaway tayo sa loob ng tahanan, ibang usapan naman po yun. So, ito ay, kumbaga pa, ang dahilan dito ay parang naghiwalay yung magulang, no? Dahil sa kanilang sariling desisyon, hindi dahil sa atin. No? Kung hindi tayo naging masama na anak, no? It's just a matter of them, no? Mother and father, mga kasombreros, na naghiwalay or iniwanan tayo. So may mga times naman na kunwari may iwan yung anak sa puder ng tatay, yung anak may iwan sa puder ng nanay. So pwede rin pong ganoon, mga kasombreros. But the role of God, no, yung kanyang nature dito ay talagang He's a compassionate father of the fatherless, mga kasombreros. So ganun po siya. It emphasizes that our ultimate source of love and strength is not limited to earthly connections, but is eternally anchored in God's unwavering love. So naka-anchor dapat, no, mga kasombreros, sa wonderful and amazing love ng Diyos sa atin, mga kasombreros, yung ating pananampalataya. When I think of Psalms 27 verse 10, I am reminded of the beautiful promise we have in Christ, that His love never fails. No, even in the moments when our families may not understand or support us, we can take comfort knowing that God's arms are always open and He cares for us deeply, no? That's according naman kay Joyce Meyer, mga kasombreros. So this insight reminds us that we may also face our struggles and all kinds of heartache. The reassurance that God will take us up highlights a powerful aspect of His nature, that He is our ultimate source of love and protection. So, parati natin isipin na siya po ang ating source of love and protection. So,
yung mga magulang natin, kapatid, asawa, ibang usapan kasi kapag bata pa, no? Tapos kapag malaki naman na tayo, for example, nasa 1920s na tayo, tapos naghiwalay pang ating mga magulang, so we can support our family, or we can support ourselves mga kasembreros. But the strength, the courage, the wisdom, no, ay manggagaling talaga sa ating ultimate source na si Lord Jesus Christ mga kasembreros. So, in embracing the context of this psalm, we gain a deeper appreciation of God's promise to be with us during hardships. So, pag sa oras talaga ng kaguluhan, talagang si Lord po, no, ang atin pong especially mga lindol, baha, and so on mga kasunod. We can definitely gagawin natin yung mga precautionary measures na sinasabi ng ating local governments. Pero wag natin kalimutan na meron tayong Diyos na nakikita ang ating struggles, yung ating paghihirap at handa siyang tumulong if we obey Him, if we love Him, if we have faith in Him mga kasembreros. This verse teaches our inherent worth does not depend on our earthly relationships. We need to nurture our identity as beloved children of God. When we accept our worth independent of how others view us, we can grow in confidence knowing that God is our true haven. So yun siya, no? Yung identity natin, huwag nating kalimutan na tayo po ay mga anak ng Diyos. And since mga anak tayo ng Diyos, ay dapat we trust Him mga kasembreros, no? Especially during times of calamities or struggles or challenges mga kasembreros. So, iwan man tayo. Ano kasi parang kinumpare ni Lord ang kanyang sarili sa nanay at tatay. So, kung isipin mo kasi ang nanay at tatay talaga yung pinaka-responsible, pinaka-first hand na tumutulong at nagpapalaki responsibly sa mga bata. Pero sabi niya, kahit ng closest relationship mo sa iyong pamilya, iwan mo ng asawa mo, God will still be there. So parang ganun siya mga kasembreros na ganun ako, no? Kung mahal ka ng asawa mo, mahal ka ng magulang mo, mahal ka ng kapatid mo, mas mahal kita, no? To the point na binigyan ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin. So parang comparison siya, although we cannot compare the love of God sa we cannot compare the love of God sa ating tao na level mga kasembreros. But to the point na para maintindihan natin, ay sinabi ito, no, ni Haring David mga kasembreros na kahit na pinaka-BFF pa natin, pinaka-tropa pips pa natin, when it comes to comparing it to God or comparing them to God, wala po siyang kapantay when it comes to love, care, concern, support, and marami pa, no? Too many to mention mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? No, apay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, sense of support and care and concern and love and protection na nagmula sa ating Diyos. Na iwan man tayo ng ating mamagulang, ay may mag-aalaga sa atin at maglalagay siya ng tao para sa atin. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.